Shoutout sa mga tropa natin dyan na mga nakakapanood. Kung matagal ka nang nanonood dito sa ating YouTube channel at hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo naman mga tropa yung subscribe button dyan. Or kung bago ka pa lang nakakapanood, sana naman maklik mo yung subscribe at pwede kang magtanong-tanong, i-comment mo lang dyan sa ating comment section dahil sa inyo rin nanggagaling yung mga contents na ginagawa natin. At ngayon, i-shoutout natin si Mappy Montimore. Nag-comment siya sa atin, sabi niya, pwede po bang i-laminate yung PBC na ID or yung school ID na PBC? Kaya po kaya? Mga tropa, unang-una, napakadami na rin nagtatanong sa akin netong mga ganitong content or kagaya nga nung mga nakikita ninyo, yung mga IDs or yung mga PBC, yung mga PhilHealth na naka-PBC or yung mga national ID na naka-PBC, pwede ba siyang i-laminate? Unang-una, hindi naman magre-reklamo yung ID na yan. Kung trip mo talagang i-laminate, i-laminate mo na. Nakikita mo naman dito sa ating screen or sa isa nating video, inilaminate ko yung ginawa ko nung nakaraan na PBC ID na hunter card, yung gawa-gawa natin na template. At mga tropa, meron lang isang bagay na sasabihin ako sa inyo, plastic to plastic cannot be, mga tropa, mga ganyan, no? Or yung mga pechay to pechay cannot be, borrow one from three. Kaya mga tropa ko, kung ilalaminate nyo talaga, kung trip na trip nyo talagang ilaminate yung mga PBC ID dahil plastic to plastic yan, mag-ingat kayo sa temperature na ginagamit ninyo sa inyong mga laminating machine. Dapat hindi todong-todong mainit kasi isipin nyo, PBC na yon, tapos ilalaminate mo pa siya ng plastic ulit, di ba? So sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung mga laminate? Merong dalawang klase ng lamination. Meron tayong tinatawag na hot laminating or kagaya nga nung mga normal na nakikita natin, yung mga ID at yung nilalaminate na mga kung ano-ano. At meron din tayong laminating na cold. Ito yung hindi naman ginagamitan ng init or ng hot temperature. Dahil etong machine natin na to, meron siyang dalawang type, hot and cold na laminating. Kung hindi mo pa alam yon mga tropa, kung baguhan ka pa lang, at kung alam mo naman yon, syempre medyo matagal-tagal ka na or may idea ka na. So kagaya nga ng sinabi ko, mag-ingat lang kayo sa temperature. Pero meron ako sa inyong isasuggest na usually na matagal ko na rin tong ginagawa sa mga iba kong IDs, sa mga PhilHealth card ko, na hindi naman kailangan i-check yung authenticity niya, na pag kinakapa mo siya malalaman mo kung legit ba talaga siya. Mga tropa, wag nyo lang ilalaminate yung mga driver's license ninyo mga tropa kahit na pagko-cold laminate. At ngayon mga tropa, dahil nga nabanggit ko yung pagko-cold laminate, ganyan nyo na lang gawin or etong method na lang yung gawin ninyo para kung natatakot kayong magasgasan yung mga IDs ninyo, yung mga PBC ID or yung mga PhilHealth ID ninyo na naka-PBC, gamitan ninyo ng cold laminate. At eto yung ituturo ko sa inyo. Nakikita nyo naman, eto nga sa screen natin, meron tayong die cutter. Eto yung pinakakailangan natin. At meron tayong PBC na sample lang naman to. Halimbawa, eto yung national ID ninyo or yung school ID ninyo na naka-PBC. Pwede nyo siyang gamitan ng laminating na cold or yung cold laminating film. Huwag nyo na siyang gamitan ng hot laminating film kasi meron pang chance na matunaw yung inyong PBC ID or lumambot. So, ganito lang yung gagawin ninyo. Syempre, mag-cut lang kayo ng kasing sukat ng inyong mga IDs at standard yung sukat neto mga tropa. Kung ano yung sukat netong ID na to, ganun din yung kalalabasan nung output natin dito kapag ginamit natin yung die cutter natin. Eto, meron na tayo. So, meron tayo sa harap and syempre, magsasample din tayo na lalagyan din natin siya na para sa likod. Diba? Meron na tayong ganito. So, ito yung gagamitin natin, harap at likod. At ituturo ko din sa inyo kung papaano natin siya ilalagay ng maayos sa ating mga IDs. Eto mga tropa, kanya-kanya na ng technique dito. Pero ako, ganito yung ginagawa ko. Pwede ko siyang gamitan ng masking tape para hindi siya gumalaw or yung pinakailalim na part hindi gumalaw. Ganito lang. Kunin nyo yung ID at yung laminating film, ipagtapat nyo siya or isakto nyo siya dito, tapos dikitan nyo siya dito. So, ganyan, para eksakto dun sa sukat, tsaka nyo siya babakbakin. Kanya-kanya tayo ng mga discard dyan mga tropa ko ha. Kung hindi gumagana sa inyo to, okay lang, gumawa kayo ng sarili nyong diskarte. Pero ito at least, maituro natin to sa inyo, ganyan. Tapos, medyo itutupi mo yung pinaka kanto niya. So, at least hindi na gumagalaw yung nasa ilalim, tapos ipagtatapat nyo lang siya dito ng maayos.
So once na nakakabit na yung nasa pinakataas niya, pwede nyo nang tanggalin yung masking tape. Tapos iangat nyo lang to, kunin nyo yung pinakailalim, tapos kayudin nyo. At nalagyan na nga natin ng laminating film na called etong ating PVC ID. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo tong ganito mga tropa. Pero syempre gamitan nyo na lang siguro ng mga glossy or yung matte na settings. At nakikita nyo rin dito yung ginawa natin na nilaminate natin mismo yung PVC ID using hot laminating film. Napaka-unusual kasi kapag ka mga ganito or uncommon. Sa totoo lang naman etong dalawang process na to, yung hot laminating at cold laminating, pwede nyo na tong hindi gawin pa. Kasi mga tropa, magagasgas at magagasgas naman yung inyong mga PVC ID time to time. So ayun, at least nakita ninyo na pwede naman na ilaminate yung PVC using hot laminating film at pwede rin yung cold laminating film. Mag-ingat lang kayo sa pag-apply ng cold laminating film kagaya na itong ginawa natin. Tinanggal ko yung cold laminating film dahil nagkamali ako ng apply ng photo top na tinatawag. Sumama yung pinaka-details nung aking ID na sample natin. Kaya i-make sure nyo sa pag-apply ng photo top or yung cold laminating film, talagang eksaktong-eksakto na dapat yung pinakasukat niya para hindi kayo magkamali at para hindi nyo i-remove para ulitin yung paglagay nyo or pag-apply nyo ng cold laminating film. And hopefully nakatulong tong video natin para makapagbigay ako sa inyo ng idea. Inuulit ko, etong mga ganitong application nasa sa inyo na lang din kung gagawin ninyo. At mag-ingat kayo sa temperature na gagamitin ninyo kung ilalaminate nyo ng hot laminating yung inyong mga PVC. At number 2, sa laminating film naman na cold, mag-ingat din kayo kung i-remove ninyo yung existing ninyo na laminating film na cold kasi may chance na sumama yung pinaka front protector din nung PVC. Kasi yung mismong PVC, meron na yung pinaka protector sa pinaka front layer niya. Kasi baka sumama yon, medyo madikit din yung photo top na tinatawag or yung cold laminating film. So dito na natin tapusin yung vlog natin. Lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay damay.